mas consistent ang treatment na ginagawa ni Jade kumpara kay Ashley. Sinasabayan din niya ng pills ang injections, kaya naman aabot ng 1,000 piso kada buwan ang gastos. Ang dating JB, Jade na ngayon. Unti-unti niya ring pinahaba ang kanyang buhok. Mas sumasaya ako pag feeling ko yung parang yung confident na kukuha ko, yung tipong lumabas ako na parang feeling ko maganda ako, parang mas nabuboost yung confident ko kapag gano'n. Hi guys! Good afternoon. So today, Sa kasalukuyan, kagawad na ng sangguniang kabataan sa barangay nila si Jade. malesen or Siya ang namumuno sa Committee on Social Inclusion and Equity. Mga kabarangay, ngayong hapon na ito, tayo po ay magbabawal sa pagsisigarilyo sa publiko. Pero hindi lang daw mga issue ng LGBTQIA+ community ang tinutugunan niya. So ngayon po, minsan din po nagkakaroon kami ng mga outreach program. May mga organization nga po ako, like SAC organization, yung JOSA. So nagkakaroon din po kami ng HIV awareness and HIV testing. And also nagkakaroon po kami, nagko-conduct po kami ng mga livelihood program. So hindi ko siya nililimit sa LGBT sector lang. 10 taong gulang lang ang kapatid ni Jade nang makilala namin. Si Jepoy, hilig naman ng TikTok. Pero ang excitement niya noon, biglang nawala nang tanungin ko tungkol sa papa niya. Huwag kang matatakot kay mama at saka kay papa kasi yung mga magulang natin, kahit minsan napapagalitan tayo, love tayo niyan palagi. Yan, okay na yan. Okay na yan. Okay na yan. Pero anila, ang kanilang junior na nene pala, baka magbago pa. Natatanggap na rin ng tatay niya kasi wala eh. Yun talagang gusto ng bata eh. Parang gusto lang talaga, sinabihan lang talaga si Jeff sa papa niya na parang ganun lang, yung parang ayaw niya yung mga mahabang buhok, yung magle-lipstick, parang ano lang, yung ganyan yung itsura. Minsan papa niya mismo, halika na Jeff, magpaano na tayo, magpagupit. Sumusunod naman siya. Sinabi ko po sa kanya, tas okay lang daw po. Pati po kay mama, okay lang daw. Basta ba daw po, pag-igihin ko lang daw po yung pag-aaral ko. Oh, okay. Tapos sa mga kaklase mo? Pag hindi ko po kilala, pag nasar po ako, di ko na lang po pinapansin. Tapos yung mga kaklase ko, alam na po nila na bakla ako. Tapos hindi na po nila ako inaasar. Anong naramdaman mo nung kinausap mo si mama, si papa, tapos ganun yung sinabi nila sa'yo? Sobrang saya po na okay na po sa kanila na ganito po ako. Kung ano po yung gusto ko, yun lang po. May isa pang bagong pangarap si Jepoy. Lawyer na po. Lawyer na! Bakit mo naisipang maging lawyer? Basta po gusto ko lang pong yung mga wala pong kasalanan, hindi po makulong. Si Jade naman, tumigil muna sa pag-inom ng hormone pills ngayong taon. Tumigil din siya sa pag-aaral para magtrabaho dahil nagkasakit ang mama niya. Family muna po ngayon kasi yan si mama. So, yung allowance ko po sa SK, kalahati po nun binibigay ko po kay mama. So, sa laboratory niya, sa mga check-up po niya, yun, binibigay ko po yung allowance ko. So, parang di ko na nga po naiisip ngayon yung parang hormonal pill na dating priority ko. Parang naapekto din yung mental health ko. Siyempre, may nakikita rin po ako mga kasabayan ko na ang gaganda na nila ngayon, na-achieve na nila yung parang nakakapag-ilong na sila, nakakapagpapalaki na sila ng dibdib. Siyempre, minsan na-insecure din ako. What if may financial ako, may pera ako, siguro marami din ako nagawa sa sarili ko. Siguro nandun yung satisfaction, yung confidence. Pero nilagi ko nga talagang iniisip, may tamang panahon para sa lahat. Oo, pero ano naging epekto sa'yo? I mean, nagkaroon ba ng withdrawal? Kasi matagal ka rin gumamit noon, tapos biglang tinigil mo siya. Good thing din naman po na payat po ako. Hindi naman po ako yung tabain. So, hindi po ako madaling tubuan ng mga muscles. Pero may mga changes din po, like hindi na po nga yung dibdib ko po, hindi na nga po nalaki. As in,
same level na lang po na talaga ng dati. Tapos, since habang pumapayat po ako, numinipis din po siya. And yung hair ko, yung mga facial hair ko, tinutubuan din po ako niyan. Okay. Yes po, facial hair ko, so kailangan mag-ahit. Ang grupong Diyosa patuloy na gumagabay sa mga transnene. Hindi lang sa pisikal na pagtatransisyon, kundi lalo na sa aspetong mental at emosyonal. Ano po yung danger na nagsiself-medicate ka lang? Super danger kasi nung mga kapanahunan pa lang namin, nung panahon ko talagang marami akong mamang na hindi naging ganun ka-successful. So, kaya nga tayo nandito para i-guide po sila, di ba? So, kapag patuloy pa rin niyang nangyayari at patuloy pa rin na nakikita natin na ginagawa or okay lang na gawin, parang for me, pinapahamak mo na yung sarili mo. Number one, your health. Siya ang unang-unang maapektuhan. Susunod na dyan, syempre, after ng yung mental health also maapektuhan.